Bawat kalsada ng ating bansa may mga buhay na tahimik na lumalaban. Mga aso at pusang napabayaan, nakikipagsapalaran sa gutom, sakit at panganib araw-araw. Sa gitna ng problemang ito, iilan lamang ang pinipiling tumindig. May pusong hindi sumusuko sa kabila ng walang sapat na pondo at suporta. Sa likod ng bawat pagsagip ay sakripisyo, pagod at mabigat na emosyon. Mga laban na madalas hindi napapansin. Nakaranas ako nun na merong halong pagsisisi. Pero nanagpa rin sa akin yung pagka-dog lover ko talaga. Sa totoo, alam mo, ang rescuing is so inevitable every situation. Yung ganito lang yung budget mo, pagdating mo sa vet, patay ka na. Yung mga tipong sana restaurant na magugas ka na lang ng plato. Pero sa rescuing wala, magkakanda utang-utang ka. Pag pinasok mo ang aso sa ospital, natural, magbabayad ka. Business yun eh. Di ba? Hindi naman charity yun. Wala, mapapasubo ka talaga. Kung dapat kang maglabas ng sarili mong pera, dapat. Hindi lang pagod, hindi lang hirap. Tinig Kalinga, isang kwento ng malasakit, isang tinig para sa mga walang boses, at isang paalala na sa bawat pagkalinga may pag-asa. Well, it all started year 2015. Tagal na. Sobrang tagal na pala ng 2015. Ilang taon na ba? 11 ba yan? 11 na. Okay, saan nagsimula? Yung pagiging dog lover ever since. Ayokong sabing since birth, wala pa naman nun eh, no? Pero yung nature ng family is sobrang hilig sa pets. Walang nabungarang kalaro, hindi tao, hindi lalabas ng bahay, kundi aso sa bahay. That's a never-ending question na lagi natatanong, who's my first rescue? Well, for the people na naka-follow ever since sa akin and nakakakilala and up to now are still my FB friends, that's Brownie. How many dogs did I rescue since 2015? Dami. Ang dami. And hindi rescue tawag ko doon. Mga asong binago ko yung buhay. Yung kalahati ng buhay ko, yung kalahati ng advocacy ko, naubos ako doon. Pag mahina ka, at namatayan ka ng rescue, especially if you're going to decide for euthanasia, baka bukas makalawa, hindi ka na mag-rescue. Kasi dala mo yon. And I was tagged before as dog pound queen because I rescued dogs massive. 56 in one shot. Isang biyahe, isang alis. Paano hindi mo i-rescue lahat? Pag nakita mo sila na hinuli sila ng barangay, nilagay sa dog pound, at naghihintay na may mag-claim na owner sa kanila. Pero definitely wala kasi may bayad. Lalo na pag yung pound sobrang layo, those eyes, nakakamatay. Pag parang kung pupunta ka sa dog pound, tapos you're going to rescue just 5, pag nakita mo yung mga mata nila, mga ngalog yung tuhod mo, mapapataas yung balikat mo at masasabi mo, babalik ako, teka lang, kunin ko kayong lahat. And then again, pag nakuha mo silang lahat, bukas makalawa, isang linggo, ang dami na naman nilang ulit nun. Because the government's project, mamatay kayong lahat in a shortest and fattest way, easy way out. Sayang nga naman, ba't mo papakainan?
Bakit nyo injectionan pa ng mercy killing or kung ano man yung i-inject daw kuno na para na lang daw medyo tame ang pagkamatay at sasaksakan. Eh ang totoo ay gugutumin mo lang naman at uuhawin mo, patay din naman. So nakatipid pa tayo. Anyway, what are the needs? Mahirap magtayo nito. Pag may namit akong tao at magtatayo nito, maybe I should say no. Wag mong tangkain. Kailangan to matapang, malakas ang loob, makapalang muka, at handa kang sumagupa sa lahat. Kasi ganito na yung ginagawa namin, may basher pa kami. But I don't care. I know more of myself. Ang ginagawa namin ay hindi matatawaran sa araw-araw. Yung ganito kalinis na paligid sa dami ng aso. Yung iba nga isa lang aso, hirap na hirap, 'di ba? So, this is part of my life and I love it. My happiness, my heart, nandito 'yon. Ako po si Eduardo Tangalin. Nag-umpisa ako naging solo rescuer nung nag-rescue ko ng isang aso. Bebenta yung isang aso na yun para katayin si Kokoy. Ngayon, sabi ko nga sa isang GC na sabi ko ako na lang kukuha ako na mag-adapt. Kasi bago kukuhanin si Kokoy, 17 na talaga yung tunay kong alaga. Wala pa akong rescue, tunay kong alaga talaga yun. Kadalasan na nakikita ko sa GC yung papatayin nyo at dyan yung pag-alagala. Yun yung pinare-rescue ko sa mga donor. Pinakukuha ko talaga sa kanila, pinapa-transpo ko. Sumalay ko sa mga GC, yung mga tiga-ibang bansa, sila yung nagpapa-rescue, sila magbabayad ng transpo. So ako mag-a-adapt, ako mag-aalaga. Sila rin yung nagpapadala ng mga pagkain. Sila rin yung nag-donate ng mga pagkain ng mga nare-rescue ko. What more if there is more brownie out there and there are more other reasons of abuse behind cameras, behind videos, or behind our eyes na wow, nangyayari pala ito sa loob ng pamilya na hindi natin alam. You know what's the name of my shelter? Happy Endings. Okay, ako na magtatanong, bakit yon? Parang may clue, di ba? Because we want their lives to end up happy. From scary, from abuse, naiiyak ako, from pangit, nasagasaan, na abuso, hindi kumakain. So that's it. That's why we created this house, this shelter of ours, Happy Endings. And I'm proud to say na fulfill namin yun for 11 years. Hindi ko masabing half of my life, my entire life. Yung trabaho ko, parang yun lang yung parang extra partial time ko, dito talaga ako nakafocus. Nakita niyo naman? Yung magpaligo pa lang nito, napakahirap na. Yung magpakain, napakahirap. Habang nagkatrabaho ko, iniiwan ko lang sila sa bahay. Halos lahat nga ng sahod ko, doon ko ibinatala sa kanila. Hindi pa ako nanghihingi ng nang nagpo-post para manghingi kasi nga, sarili ko silang aso eh. Nung huli na nga ako na humingi ng suporta dahil sa mga rescue. At sa dami na umabot ng 100 mahigit. May mga tagapagligtas na may sapat na kakayahan, may pondo at tulong ng komunidad. At mayroon ding mga tagapagligtas na halos mag-isa, kulang sa pera, kulang sa suporta, at umaasa lamang sa sariling kakayahan at malasakit. Pag inasa mo to sa donasyon, paano pag wala? Hindi kakain? Walang ganun. Wala nun. Yung mga bagay na kahit hindi mo gustong gawin, pag talagang eto yung pag talagang sinabi mong dedicated ka dito, lalabas at lalabas. Talagang yun, katulad halimbawa ng may donation, which meron naman talaga dati before, kaya lang kasi nakakahiya.
Dapat ito kasi ano to ganap mo. Minsan tuloy na ano nga ako kapag yung wala po silang pagkain today, yung other shelters. Dati walang pumapatol sa aming basher na gano'n. Ngayon may mga nagbabad ko. Dapat di ka nagre-rescue. Dapat di mo na pinupulot lahat ng yan. Wala naman pala kayong kayang ibigay na pansarili nyo. Ang sakit, diba? Para lang din palang may anak ka. Tapos, walang gatas yung anak ko. So, kapitbahay, wala pala nun. So, dapat, ang una rito, kaya mo. Pag hindi mo kaya, mas lalong hindi kaya ng ibang tao. Kasi katulad nga iba, may nababasa rin ako, kayo po nagpa-rescue nito pinarescue niya lang yon. May ganito ka, may facility ka, ano ba tawag? Shelter, di ba? Pag nandyan na, ikaw na yun. Ang tulong kasi coming from the word tulong, ano ba sabi? Tulong. Ang donation, ano ba sabi? Donation, hindi yun sapilitan. Hindi yun palagi. Hindi yun araw-araw. Hindi yun in demand. Ayun, yung hiyat na dinadanas namin, andun yung hirap at saka yung talagang sacrifice mo talaga. Kasi andyan na sa iyo hawak mo na sila Kaya mo sila kinuha para alagaan, tapos pakainin. So, minsan nga dumarating yung time na wala tayong maipakain pagka walang donation. So, araw-araw tayong humihingi. Kahit andyan yung mga babas na kuha ka ng aso, tapos wala kang mapakain. Siyempre, kaya andito kami mga solo rescuer na ginagampanan namin na ligtas yung mga aso. Siyempre, kahit pa paano, lalapit kami sa mga talagang nakakaluwag na kadalasan kasi yung mga nagtumutulong sa amin, mga dog lover talaga. Yung mga nakakaunawa. This is not easy. Wag mong pasukin kung hindi galing sa puso. Lalabas at lalabas. You cannot fake out the love, the dedication, the integrity, the dignity, the devotion, and everything. This is life. Rescuing is not just part of life. This is your life. The heart of it, mahirap to, mahirap. Yung puyat ka, tapos mag-aasikaso ka, walang ganun. Yung gusto mong magbakasyon, tapos may iwan sila, lalong wala nun. Kahit na 50-50 ang aso kinuha ko. Kahit na halos sa lagutan ng hininga, nilalaban talaga namin. Kasi yung niniresyo kami dati na halos yung isang sponsor ko dati, gusto nang patulugin. Yung isang sponsor ko naman, inilaban namin yun. Kahit na 50-50. Tapos yun nga, nabili na namin ng oxygen yun. Hanggang sa na tinanggayan na ng bed sa may Cabanatuan City. Dalawa na tumanggi. Inuwi na lang namin. Pero binilang pa namin ng ng oxygen. Nung inuwi ko rito sa shelter, 3 oras, nabayuin ko sa ng buhay. Ang pagiging animal rescuer ay hindi madali. Kailangan nito ng oras, pera at matinding emosyonal na lakas. Sa kabila ng lahat ng ito, ginagawa nila ang lahat para makapagligtas ng buhay. Ngunit sa halip na suporta, madalas ay kabaliktaran ang kanilang natatanggap. Kaya nga ako nangingin ng tulong at hindi ko kakayanin. Ang sinasabi kasi ng iba, karamihan, rescue ka ng rescue, hindi mo naman kaya ng pakainin. Tapos nagpatayo pang-araw ko ng shelter, tapos adapt ako ng aso, hingi naman daw ako ng pagkain. Marami namang good comment, pero mas maraming bad comment. Kasi nga, di ba, ang sabi pa nga nila, aso lang yan, pusa. Kahit ang aso at pusa, may buhay rin yun sila. Karapatan naman din nilang mabuhay. Lumabas ka na naman buto. Yung mga solo rescuer, meron sila talagang solid na income. Siguro kaya nila, pero sobrang hirap. Kasi, ayun nga, sa amin, sobrang mahal din ang nagagastos namin sa pagkain pa lang ng aso. And 9 lang yung dogs, paano pa yung mga shelter na ang aso nila ay nasa 100, 200, yung iba 1,000 pa. Siyempre, binibase din nila kung ano lang yung kakayanan nila. Pero talaga sigurong for the love. Alam mo yun? Di ba? Alam mo yan? For the love. Karaniwan ganun talaga. Kasi ang inaano nga nila, yung may buhay din nga naman yung mga animals na yun sa labas. Bukod dun sa payment na kailangan nilang i-pay, mas naaawa sila dun sa alaga. Kesa ron sa sinasabi nila na pera nagagastos nila.
Yung mga individual lang talaga, hindi ito yung yung samahan, hindi ganun. Yun talagang, yun nga, sabi ko for the love. Yun, ganun. Mga estudyante, lalo na, di ba? Yung ang dami na ngayon kasing mga parents na talagang kahit hindi nila alaga, yung sa street lang, bibili sila kahit 1 kilo, 2 kilo, yun. May mga regular akong ganun. Hindi biro ang halaga ng pagpapagamot. Mula sa basic check-up, vaccinations, at deworming, hanggang sa mga seryosong kaso. Pagka kasi sa amount ng mga service, magdedepende kasi talaga siya kung ano yung kailangan yung paggawa. So far, ang nagtataas pagka may mga surgery na kailangan gawin. Pero pagka naman yung mga vaccines, treatment, mas affordable siya kaysa sa mga surgeries or serious na sakit na kailangan para sa alaga natin. Minsan nakaka-apekto siya kasi may mga nagre-rescue na hirap silang kumuha daw ng sponsors. Pero kadalasan, kahit sabihin mong hirap sila, lalo pagka talagang pet lover sila, hindi nila iniinda yung nagiging price. Minsan natatapat na nai-stop sila dun sa procedure, pero pag sinabi nilang babalik sila, babalik. Pero meron naman na hindi na talaga nakakabalik dahil sa pondo na kailangan din nila. Sometimes, hindi naman natin masabi minsan na nag-refuse. Minsan, tinatanong mo nila kung pwede na, halimbawa, kung pwede mo na nagamot bago sa surgery. So, habang ginagamot yung alaga or yung nirescue nila na yun, nag-ipon sila ng fund. Minsan, may bumabalik talaga. Pero kasi minsan nga, dahil siyempre, hindi naman kasi biro magpa-surgery. Lalo kung talagang hindi naman kasi yung nagre-rescue lahat is mayaman. Meron kaming kliyente rito na talagang wala rin, pero willing silang mag-rescue ng alaga na napabayaan sa kalsada. Kapag rescuer ka, dapat ata manhid ka. Dapat ata bato ka. Kasi kung hindi mo na mauulit. And the greatest, the greatest heartache of my life dito sa rescue na to, nung nawala si Brownie. The first rescue. The Pioneer Rescue na nagbigay at nagregalo sa amin itong happy ending sa nawala siya. Lagi ko kasi kasama yung pag umaalis, pati pag rescue kasama ko siya. And napakabait ng aso na yon. And one day, I have a meeting with Mayor. He's not allowed to come. Hindi siya pwedeng sumama. Tumalon siya dito sa emergency exit namin. Sumunod siya sa akin. Hindi namin nakita. Hinahanap namin kung saan-saan. We posted pictures, social media. We even gave bounty, reward. Tanungin niyo kung magkano. 50,000. Makita ko lang. Pinagtatawanan na nga ako, pati liga, nagsasalita ako. Baka may nakita kayo. Pero na Mike, sandali. Baka may nakita kayo kasi ganun. Imported, unang question, imported ba? No. Ba't ang laki ng reward? Di ba pwede? Nawawala yung aso ko. Yung aso kong yun ang dahilan kung bakit ko gagawin at ginawa lahat ng to. And after 2 years na wala, hindi pa masyadong masaya. Hindi ko pa masyadong nabibigay. Hindi ko pa nabigay yung pangarap kong buhay. Mag-aaral pa sa Lasal yun nawala. Ang sakit nun. Mababangga ako while driving. In fact, ang sabi ng asawa, kung di ka ba titigil, kung pwede lang, kung pwede lang. Is abused, binubugbog itong aso na to. On that said year, is the first of the year na bago din yung Facebook ko. Hindi ako techie kasi. My children only parang introduced me to the world of Facebook para lang malibang kasi kamamatay lang nung nanay ko. Pagka-open ko nun, that's the feed na nakita ko. A video, a hidden camera coming from a neighbor. And maliit lang yung shot, long pa nga eh. Naliligo yung dog pero binubugbog. And apparently, ang owner is a drug addict and from the word trip, ang tripping niya is yung dog. Every now and then, binubugbog niya, binibilad nila, and to the video, and to the said video, tinatadyakan niya habang nakatali yung aso.
Ang reason niya is ayaw daw kasing magpapaligo. Okay, siguro naisip ko parang wow, sabi ko meron palang ganon. Yung owner ka tapos sasaktan mo yung aso mo. Samantalang dito sa amin, kahit hindi kami matamaan ng electric fan, yung aso namin na naka-electric fan. Minsan nga magkakaiba pa ulam, sila yung nakamanok, kami yung nakaisda. So, ganun yata, pag totoo, as in yourself, yung pagmamahal mo is true enough. Happy birthday, Dam. Masayang masaya, Jen. Ang saya niya. Oh, brownie yun. Pakakuha sa ligo. Happy birthday, Dam. Ang gwapo. Birthday, Dam. Ang hirap ng rescue na yun, that was my first. And feeling ko parang ang hirap ulitin kasi ang gulo. May barangay, may pulis, may mga kasangkot na kapitbahayan. So, ang haba ng proseso kasi kahit naman kasi inaabuso, hindi mo naman pwedeng basta kunin ito. So, kailangan mo ng mahabang pagpapaliwanag kung bakit at dapat. And partly, it's under the law, bawal na siya, diba? So, siya yung unang rescue namin. And the happy ending started because of that said dog brownie. Ano pa kaya ang makikita nating mga sakripisyo na handang gawin ng mga tao para lang sagipin ang buhay ng ibang alaga nang walang kapalit? Nag-reaction ko nung kahit umuulan na hinahanap namin yung isang aso na hindi namin makita. Nireport lang sa akin ng isang reporter yun ng taga Pangasinan. Ang tagal namin hinahanap nun, sa Talahiban pa namin nakita. Ang layo siguro ng bahay, nasa 5 kilometro ang bahayan. Siguro itinapon siya ron eh. Nireport sa akin yun, itinawag ng Pangasinan kasi nasa solo rescuer din yung Pangasinan. Sa akin nilapit kasi mas malapit nga ako rito. Naawa ng Diyos, nakuha ko siya, inuwi ko sa shelter, nauna kong shelter na inuupahan. Tapos nailipat ko siya rito, buhay pa siya. Umaraw man o umulan, hindi ito dahilan para tumigil ang isang tao, kundi rason para tulungan ang mga nangangailangan. Ito ang nararamdaman ng isang solo rescuer para tulungan ang mga kahayupang inabandona ng kanilang mga amo para patunayan na may karapatan din silang mabuhay. Pagka mag-rescue ka, kahit may bagyo, kung nasa puso mo mag-rescue, makukuha mo ang isang gusto mo. O ma-rescue mo isang aso. O kahit naman na walang bagyo, kung andyan naman yung time na magkakaroon din ng aberya, kaya para sa akin, parehas lang. Sa unang shelter ko kasi, yung inuupahan ko, maliit lang yun. Pero nagkasa yung 150 aso, pati pusa. Nung time na andyan yung bagyo, hindi talaga ako pumasok. Lahat ng pinaikot kong lona, warat-warat. Basa lahat ng aso sa loob. Tapos yung ibang aso ko, doon ko siniksik sa isang kwarto, kami naman mga ibang aso pusa, nasa CR kami. Dinanas ko matulog sa loob ng CR, hindi may bagyo. Sino bang nakalimutan ko na kung anong yun eh. Ang shelter namin is nasa kabila pa. So, pag may tubig na, mahirap nang mag-pass through, di ba? So, nakamonitor kami sa terrace. Nagulat kami, yung baha, ang shelter is 1 meter high. So, ibig sabihin, kahit lubog na kami, 1 meter pa sila. Aba, eto na, ayaw tumigil ng ulan, nagbukas na ng dam. Aba, nag-iiyakan na sila doon. And at then, 239 sila. So, ang dami. Nakamonitor kami sa taas, nasa paanan nila yung tubig, umaakyat sa tuhod, hanggang maya-maya nandito na. So, konting kembot na lang, malulunod na. Pinapalang ko yung mukha ko, tumawag ako sa rescue team ng Marilao. Tawag, I need help. Sige po, ano po yun? Saang lugar? Sa Ibayo po? Ano pong kailangan tulong? Malulunod po yung mga aso. Ano po? Kailangan ko po ng rescue para sa mga aso. Ikaw nga kumausap, sabi ko, tama ba rin ko, mga aso daw. In fact, I heard a little bit of laughs. Parang, ano daw, aso? Parang gano'n. Makakapanigaw ako. Bilisan mo, huwag kang tumawa, seryoso ko. Kailangan namin ng tulong dito, malulunod ang mga aso ko. Baba. Hindi nila ako matutulungan. I called the mayor. This time, hindi ko na kaya. Umiiyak na ako. Mayor, I need your help. Nasaan po kayo? Nagre-rescue daw ng tao.
kailangan niyo po kaming rescuein dito sa Ibayong. Malulunod po lahat ng aso ko. Ang bilis ng sagot. Magpapadala ako ng dump truck dyan, ng mga rubber boat, to one promise, Bamba, sabi niya. Sige po, pati tao magpapadala ako. Ikaw ang manghuli sa mga aso mo. Kasi takot yung mga tao. Sige po. Tawid, nag-meeting-meeting kami. Alis tayo lahat! Walang maingay, walang magulo, sasakay tayo sa bangka, walang tatalon. Ang tumalong pangit, sabi ko pa nga nun, walang mag-growl dun sa magre-rescue, walang magmamatapang, walang magagalit. We need help. Kailangan walang malunod, kailangan nating makaalis lahat sabay-sabay. And it happened. Nabalita nga ako noon, na-trending nga ako noon, kasi nagulat sila. Talagang nasa bangka kami. Hanggang kanto. Pagdating sa kanto, may naghihintay na dump truck. Kasi sa kanto medyo mababa. At pagsakay sa dump truck, may naghihintay na bahay para sa kanila. Na naghihintay na kung saan ibababa. In fact, bago sila i-rescue, may nagsasaing na doon. So may food sila. And that was Mayor RS and Vice Governor Alex Castro. Kilala niya? Taga dito kasi si Alex. So, isa siya sa tumulong sa akin. Tawang-tawa siya ng Halika na, mama! Talo na sa tubig! Tara na! So, Mayor RS yung namatay na mayor dito at yung si Vice Gov is very close to my heart. Kasi walang tanong-tanong at walang pagkaaligagang eto kami. During his time, nakakuha talaga kami ng sobrang laking support. Inalis niya dito sa Marilao ang impounding, which he turned to shelter. Ngayon din naman yata parang ganun, pero nakakalungkot kasi parang I was part of the team before. I was the one who offered and initiated the project sa LGU, and I was the parang public person na nag-render no, na parang pinaliwanag ko of why we should do this or why na dapat hindi pound ang itayo natin. And parang feeling ko nung namatay yung mayor na sayang. Kasi ngayon, lalo pagbaha, ang dami asong nalulunod sa labas, especially yung mga strays na talagang homeless. Next day, may kita mo sila nakasabit sa puno, patay na. Nakasabit sa mga pader, patay na. So, yun yung mga that's the reason why I offered help sa LGU na during calamities, they need help. Strays needs home. Yung mga gutom needs food. And we have budget. We have maraming pera sa government. And can you please spare? Diba parang yun lang yung point ko. Parang hindi ba natin pwedeng i-share dito sa mga ason to na kinawawa? And I also want to promote, and part of my advocacy is the kapon. Kasi we're into planning before nung ini-start namin yung project na for the next 6 years, kapag lahat ay kapon na, no more generation. No more unwanted pregnancies or yung mga strays na sige ang sa karsada, di ba? So parami ng parami. Kumbaga, for the next 6 years, kung nakapon lahat, the cycle will stop. Yun na. And yun ang best solution, not killing. Kasi kung killing ang solusyon, ba't hanggang ngayon problema pa rin to? Why rabies is still the rampant, so rampant, di ba? Wala. Para sa akin kasi, ang mas maganda ring i-prioritize lagi, especially sa mga is yung kapon. Kasi hanggat hindi talaga nakakapon yung mga stray, mga hayops, talagang dadami lang ng dadami yung stray. Ayun, meron naman mga low-cost kapon and free kapon, kaso yung iba rin talaga hindi sila aware dun na may mga ganun. Kaya dumadami lang. Sa pag-aalaga ko yung habang nagtatrabaho ko, isip-isipin mo sila na
Kasi iiwanan mo sila sa may isang shelter. Kasi mag-isa lang ako na nag-aalaga dati. Pangalawang shelter ko na to Yung isa naman, inuupahan ko lang ngayon. Habang nagtatrabaho ko, siyempre, iisipin mo kung kumakain sila, kung okay sila. Beli! Galit lang Mustang! City! Andox! Lilinis muna bago kumain para malinis. Luna. Na-confine ako dahil sa kanila 3 days Siguro sobrang ko na pagod kasi gigising ako ng alas 4. Lilinisin ko sila, gagawin ako ng pagkain, papasok ko ng alas 7. Kasi nagtatrabaho sa water district noon. Sa lahat na empleyado ng water district, ako na lang ang nalilig. Hanggang sa nakaka-read na nga rin ako sa mga katrabaho ko na. Nagtapos na yung meeting nila sa may entrance. Ako papasok pa lang. Nag-resign nga lang ako noong July 15 para lang sa kanila. Kasi hindi ko na ma-focus kasi tatrabaho ko. Pagdating ko lang galing ng trabaho, tutok na naman sa kanila. Pagod ako sa trabaho. Matutulog ako ng alas 11, gigising ako minsan alas 3, alas 4 ng madaling araw. Doon nga bumaksak yung katawan ko, na-hospital ako noon Sila nga nag-alaga ng aso ko noon, 3 days. Yung caretaker ko na yan. 3 araw ko naka-confine. Hirap na ako sa pagpapakain sa kanila at hirap na akong lumapit sa mga donor. Tinutuloy ko pa rin. Kasi ang nasa akin, may awa ka ako yung Diyos. Hindi naman kasi ako dadalhin sa akin, hindi naman sa akin bibigay ito nang hindi ko siguro kaya. At gagabayan niya ako. Yun lang sa akin. Kahit na minsan nga, ako mismo wala nang kumakain. Sa totoo yan. Minsan nung andun ako sa kabila, dinanas ko kasi magsalita toyo lang talaga kanain ko lang. Ulam ko yun. Dinanas ko yun. Naiyak talaga ako sa sarili ko. Awang-awa ko sa sarili ko noon. Totoo lang. Hindi alam na kapatid ko yan. Kasi nung sinasabi ko sa mga kapatid ko, ginusto mo yan sa akin. Wala na akong magawa. Kasi umuupa ka ron, wala na akong trabaho Nung wala na ako ng trabaho, wala na rin sa akin nag-donate. Siyempre wala na akong mapakain, wala na akong kain. Kahit nga yung sarili kong mabili ko parang sardinas o tinanos ko yan. Kaya sobrang hirap. Kaya nung tinayo itong shelter na to, yung pangalawa na yan, bumawi-bawi ako dyan hanggang sa tumuloy ulit yung nag-sponsor sa akin magpatayo niya. Kasi na-stack to, 6 na ba to bago natayo Unti-unti ko siyang pinos na may nagbibigay ng 3,000. Pagka may nagbigay ng 5,000, pipili ko ng 200 na hollow block. Unti-unti ko yan. Hanggang sa nabaon nga rin ako sa yung pag-upa sa mga tao. Kasi pakalawang yung tinayo yung shelter doon, naloko ko ron sa kabila. 2 days na lang, lilipat na kami ng mga resyo ko. Kaya hindi kami nakaintindihan nun. Ang gusto ng may-ari nun, 5 years lang ata, aalis na ako, wala akong makukuha kahit isang pako na pinatayo. Pera ng tao yun Pera, yung iba rin pera ko rin yun. Bago kasi kung mag-resign doon, meron akong konting tawag na pera. Saka yun nakuha ko sa resign. Kaya nung pangalawang tayo na nga ito, sinuportahan ako ng iba na andyan na yung bigay ng mga 50,000, pinatayo nila yung isang tao, umabot na 81,000. Tapos nung bandang huli nga, andyan na naman yung crisis na ang hirap talagang labanan yung kalagayan namin mga solo rescuer. Hindi lang naman ako nakakaranas yan Kung kilala niyo isang solo rescuer, si Andy Valerio, nakakadanas din yan ng pinopost din niya, ang ulam lang niya minsan patis. Lahat kami solo rescuer nakakaranas niyan. Kasi minsan iniisip namin, makakain na yung rescue namin kahit kami, ulam lang namin toyo. Inuulam ko nga lang minsan, ketchup nga lang, basta masaya na kami ron Basta meron lang makain yung mga aso namin Saka nung may trabaho ko rin ako nun, yung maganda pa trabaho ko nun,
pakain ako sa mga rescue ko ng masasarap. Kahit ako tuyo lang o kaya itlog eh. Pero ang ulam ng mga tunay kong alaga, masasarap ulam yan. Pag naaabotan nga ng mga katrabaho ko dati, kasi water district yun eh. Binahay ko yung mga aso doon, libre yung tubig, bahay, kuryente. Alam na mga kapatid ko yan, nung bantang huli nga, ayun. Ala na akong magagawa. Yung isa nga na followers ko, magsisimanaw ka ako, nasa huli na. Ala na rin akong magagawa. Hindi na rin makakabalik sa trabaho. Saka kung babalik man rin ako sa trabaho, pababa rin yung may iba kong rescue. Sa dami nila. Pero magigising ka ng alas 4, naglilinis ka. Tapos andyan yung may sakit, sabay-sabay may sakit, pakahirap. Dinala ko yung may sakit kahapon, 3, magkakapatid. Noong nakaraan, dinala ko naman, noong linggo, ito kasama. Lahat ng anak niya, dala. Yuri. Ganito sa bed? Merong nag-sponsor sa akin ng 5,000, pinabet ko pati 3 anak niya. Sabi ko, ma'am kako, hindi kahit di ka ako pera, kahit sabit mo kako, hindi kasi yung bayad. Kahit di mo ako padala ng pera, mapagamot lang ako tunay kong ang alaga. Yun, nagbigay nga siya, inaabot ng 14,500 yung binigay niya. Binayaran niya yung sabit, 5,000. Tapos pinag-grocery niya ako ng mga Sunrocks. Nung linggo lang nito. Tapos pinabili niya ako ng mga pagkain nito. Maabot ng 14,500. Yun, nangako sa akin yun, 10,000 buwan-buwan. Napakabait ng sponsor mo yun. Bago lang nga, wala pa sa akin na 2 weeks na sponsor. Nakita lang yung live ko na yan na walang makain. Yung isa naman, nagpadala ng 17 noong unang araw, nung nag-live ako, nung nagkaka-irigan na nga kami ni Apo Gum. Nagpadala ng 7,000 agad yun, pero hindi sa akin. Sa bilihan ng dog food. Tapos kinabukasan, nagpadala na naman sa 10,000. Doon ulit bumaksak. Kaya nga sabi ko nga, pagka nagpo-post ako, kahit direkto dun sa bilihan ng dog food. Kasi ayaw ko nang ma-issue, sinasabi nyo, gagamitin ko yung binubulsa ko yung pera. Yun lang ang masakit sa akin na yung pagsasabihan ka ng binubulsa, ginagamit yung aso. Kahit tanongin nyo lahat ng solo rescuer, danas yan. Maraming binabas, hindi lang naman ako, maraming sinisiraan. Kung si Pap Ginox nga na sikat eh. Pilit na binabaksak nila yun eh. Kasi sikat yun. Napagpatayo rin ng magandang shelter yan, mas maganda pa sa shelter ko. Okay, sobrang daming kawawa. The government itself has no proper project. May project pala. Kulang, hindi yata tama. Sorry. Yung kulang, nandun na tayo eh. Yung hindi tama, for us as an advocate for the past 11 years, ang nakita ko ay sayang. Sayang ang proyekto ng gobyerno para dito. Kulang in a way na wala kasing effort eh. Di ba sinasabi nila pag ang tao ay mabait sa hayop, automatically mabait sa tao. Pero ang nakikita namin kasi sa government, actually parang sila pa yung kalaban namin dito sa ginagawa namin. Na dapat, tingin ko for my own opinion, part of the job, part of the service, part of the governance. So kulang. Siyempre, yung support kailangan sa gobyerno. Di ba? Yun ang kailangan nila. Kasi meron yung time, nandoon na. Yung love, nandoon na. Yung money. Wala naman ako nabalitaan na yung gobyerno di ba? Yung provincial belt nga dito tinuturo ko pa para lang malibre yung mga di ba? Yung mga rescuer, hindi lang rescuer, yung talagang mga pair parents na limited yung pera, pero gusto nilang gumaling yung alaga nila. Kaya gobyerno po, kailangan po ng suporta. So kami ang gumaganap, wala namang kaming pondo. Wala namang pera dito. Wala namang kaming sapat na kakayahan, kundi ang aming mga pagmamatapang lang at lakas ng loob na sana, in a way, ang mga nare-rescue namin, magampanan namin. And this is not just a commitment
partly, this is lifetime. This is advocacy. Pangako ko to eh. Okay, may pinagmulan kasi to eh. Nag-alaga ako ng nanay ko for 10 years. And before she died, nag-usap kami. Feeling ko alam ng nanay ko mamatay na siya. Anong plano mo? Anong plano mo? Malapit na mamatay, sabi nanay ko. So, mag-aaral ulit? Makipagbalikan sa asawa mo? Mga ganon. O, ikaw, start a life. Get a life, anak. Okay na ako. Kung tatanungin kita ano gusto mo, yung totoo, kahit another set of years na mag-aalaga ako sa nanay ko. And nagulat ako, ito pala yun. My mom died 86. Yung tatay ko, same. So, happy life. Happy senior years, diba? And luckily, feeling ko one of the reason is tinulungan ako ng mga aso ko doon. Kasi yung baka yung mga aso kong namatay during that time, naiduktong doon sa nanay ko yung buhay. Ang mapapayo ko naman po sa katulad ko isang solo rescuer o kahit hindi rescuer, katulad sa mga estudyante o ano, pag may nakakita silang aso o ayaw nilang bigyan o ayaw nilang itaboy na lang nila, hindi sasaktan pa. Andiyan kasi yung meron kang makikita na tatangod lang sa harapan mo yung, kunyari sa isang kantin, tatangod. Andiyan yung sa buhay ng balian ng tubig, bambuhin. Ito nga mga nakaraan ilang araw, dahil pinalong pusa. Pinalong aso. Pinukpok na lang, patay yung pusa. Yun. Mahalin din natin sila na parang katulad din natin. Kasi nilalang siya ng Diyos na may buhay rin may apat din ng pa. Yung pagkakaiba lang natin, nakakapaghanap buhay tayo. Sila hindi. Kaya dapat tayo mga tao, tayo makaunawa sa kanila. Tayo dapat yung tutulong sa kanila o magpagbibigay ng pagkain. Kung ayaw natin silang bigyan, o ayaw natin na andyan sa tabi natin o nabibisit tayo sa kanila, taboy na lang natin, huwag natin saktan. Give strays a chance. Adopt, don't shop. Yung mga common kasi kawawa. They also need love. Hindi ko mo aspin nasa labas ng bahay, bantay ng farm, bantay ng shop. No, pare-pares lang yan. Ako nga, pag may nare-rescue na may breed, pinagpapalit ko pa eh. Alam mo kung bakit? Pag nakaka-rescue kami, pag sabihin na natin imported, yung word na imported, na-rescue mo kahapon imported, suswap ko yun. Bakit? Nag-aagawan dun sa may galis ayaw. Doon sa napilay ayaw, doon sa nasagasaan ayaw. So, swap tayo. Kasi yun, marami nang magmamahal doon. So, just open your heart and give chance to strays. Kawawa. Makarescue ka ng isa malaking bagay. Sa 1,000 tao na may 1,000 stray, tigi-tigisa tayo. It will be a happy community for all of us. Mababawasan ang stray, mababawasan ang mga nasasagasaan, yung aksidente, sobra. Naniniwala ako na ang taong mabait sa hayop ay mas mabait sa tao. At yun ang mga kailangan natin to run the public government, to govern, to give service. And that's, dogs, animals are part of public service. I assure you that kung ako yung may pagkakataon na tatakbo dito sa lugar namin, gagawa ako ng proyektong hindi sa tao. Puro sa hayop. Bakit? Dami na sa tao. In fact, when someone asked me if I want to run, what's your platform? Ang sabi ko is dissenting burol. Hindi pag sinabing burol ay binurol mo dahil mahirap. No. Bigyan natin ng disente, maayos at marangyang burol ang mahirap. Mahirap na nga eh. So sa last blow ng buhay, patayin na nga pala. Bigyan naman natin ng disente at masayang paglisan. That's one. Next is shelter for dogs and rehabilitation for tao. Pulube, adik. Bakit?
Pag sinabi bang ganun, yun na ba ang end of life? Meron pa, di ba? So someone told me, oh, so that's your platform. Talo ka na. Sabi sa akin. Whatever. Yun ang gusto ko. The name of the shelter is Happy Endings, and I want all of you seeing me, watching me, to inspire everyone. Give Stray a chance. Be the voice of the voiceless. Thank you. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, malinaw na ang problema ng stray animals ay hindi lang issue ng iilang rescuers. Ito ay responsibilidad ng buong komunidad. Kailangan ng mas malawak na kaalaman, suporta at pakikilahok mula sa bawat isa. Mula sa simpleng tamang pag-aalaga hanggang sa pagkupkop, pagbibigay ng donasyon at pagrespeto sa kanilang buhay. Ang Tinig Kalinga ay paalala na may magagawa tayo. Hindi kailangan magsakripisyo ng malaki upang makatulong. Kailangan lang magsimula sa pagiging responsable at may malasakit. Ang pagbabago ay nagsisimula sa kamalayan. At ang kamalayang ito nagsisimula sa iyo.